Committee on Ways and Means Chairperson at kinatawan ng ikalawang distrito ng Marikina, si Congressman Miro Quimbo. Magandang hapon po, Kong Miro. Magandang hapon, Sandro, sa inyong mga tagapakinig po. Opo, paki-explain ng po. Sander pala, Sander, no? Sandro po, Kong Miro. Sandro, para kasi majority leader din dito, Sandro Marcos. Kong Miro, yun nga, lumiham kayo kay Madjo Sandro Marcos parang i-adapt itong Senate version ng panukalang paggawad nga sa kapangyarihan sa Pangulo na tapyasin o kaya suspindihin itong excise tax. Paki-explain lang po, ano po ba ibig sabihin nito at anong implikasyon nitong inyong liham? Ang liham na yan ay ang dahilan ay para mas mapapadali na natin yung pagpa-final ng bill. Kasi kapag magbabay-cam pa tayo, magmi-meeting pa lahat, para lang hanapin yung common schedule ng 6 na congressman at saka 6 na senador, ay tingin ko matatagalan pa tayo. So anyways, yung bill na ipinasa ng Senado ay halos kopyang-kopya naman. Dahil sa amin naman talaga nagsisimula ang lahat ng revenue bills eh. So kung meron man pagbabago doon, may konti tinanggal, may konti dinagdag, but it is practically the same in terms of effect. So pangalawa is we cannot afford na hindi natin ito may approve on third reading ng pareho o ma-finalize yung bill kasi last day ng session na po namin today. Ay, yun nga po, parang mas mapabilis talaga yung nagmamadali rin naman kasi yung pangangailangan na nitong panukalang batas, Kong Miro, di ba? Yun po ang katotohanan dyan, no? Dahil kitang-kita naman po natin na every day is very, very important. Whatever impact that the President can have or the Executive can have on the price of fuel ay malaking bagay, whether that is 4 pesos, 6 pesos, 10 pesos, depende sa klase ng fuel, ay malaking bagay. Pero kung yung nasa agenda na po ba ito ngayong hapon para na-ratify na, adapt na namin na pala. Pero na-action na yung ating sulat at nirecommend na ni Majority Leader Sandro Marcos at in-adapt na kanina ng House. Ayun, so pirma na lang ng partner, ano? So ang susunod na hakbang ay roll bill ito. So speak, maaaring pinipirmahan niya ni Speaker at saka ng Secgen namin at ipapadala sa Senate at sa Secgen nila. Kong Miro, makapagalito, good afternoon. Yes, Ma'am. Yes po. Kong Miro, ito ba kapag lahat yan ay nalagdaan na, how soon na maaaring magamit yan ng Pangulo? Kasi I understand, di ba, IRR pa, Implementing Rules and Regulation, and may 15 days pa yan na ilalathala. So, yun po. Ako ang position ko is the law is effective. Ibig ko pong sabihin is pwede din ho itong as soon as the President gets it. We don't need to wait for 15 days. And neither does it require an implementing rules and regulation. Para yun pong, of course, it is the executive who will make a judgment because silang bahala sa execution side. So, pero sa tingin ko dyan, sa lalong madaling panahon ay kaya yan. Even as early as Monday next week, ay po pwede nang i-exercise ng Presidente po yan. Okay. So, bawat kautusan ba ng Pangulo, sir, ay kailangang dumaan muna or magbigay ng rekomendasyon yung Development Budget Coordination Committee? So, yun ang magiging trigger pagdating sa execution ay magrekomenda ang DBCC kasama ang Department of Energy patungkol doon nga sa pag-reach ng threshold ng $80 per barrel na kung ang naging average ng nakaraang 30 days umaabot doon o lumalagpas ay pwedeng isuspend ng Pangulo. Yung visa ba ng suspension, tama Kong Miro, ng hanggang 6 months lang pero pwedeng extend kung i-rekomenda ng Kongreso? Ito rin yung isang provision na in-adapt na rin namin sa Senado, yung sa kanila ay 3 buwan. Pero extendable ito, pero in no case yung total period will be more than 1 year. So, ganun ba ay, kasi alam naman natin na medyo ang gobyerno sa pagtatanggal, ito po ba ay kung temporary lang, kumbaga babawasan lang, or total abolition po ng excise tax?
Yan na isang power na ibinigay namin sa Pangulo. Whether to suspend the entire 10 pesos for unleaded, 6 pesos for 50 G. Siya ho ang magdi-decide po dyan kasi siya po ang nakakakita araw-araw kung ano ang kinakarap ng ating mga kababayan. Pwede rin po niyang pagpilian kasi may 14 pong produktong petrolyo na pwede ho niyang pagpilian. Alin po doon lang ang isususpend niya. Obviously, ang magiging parameters ng Pangulo ay dalawa. It is the product or the petroleum products that directly affect yung ating mga kababayang mahirap. So, pangalawa na produkto ay maaaring hindi directly affected ng mga mahirap. Ibig sabihin, hindi talaga nila ito ginagamit directly, but apektado nito yung as a basic ingredient ng pagpaproduce ng ilang mga commodities. Kasi ang gusto natin is hindi magtaasan ng presyo ng bilihin. Because gas or petroleum or fuel is the main driver. Ito ang pangunahing ingredient ng maraming bagay na nagpapataas ng inflation natin. So, ito yung magiging parameters ng presidente. Pipiliin niya kung buo ba, lahat ba ng produkto, o partial lang, at kung gaano katagal. Eh, alam naman natin, Kong Miro, no? Yung mawawala sa kaba ng bayan, oras nga po natanggalin yung buwis. So, ano yung pambalansin natin? Kasi dahil nga yung pangtustos natin sa iba ay pwedeng magamit, no, sa mga programa at proyekto ng pamahalaan. Kumbaga yung mga dati nang nakalaan doon, naka-budget, posibleng magalaw. Possible ba, Kong Miro, na kumbaga mapilitan tayo nga mangutang, domestic man o foreign loan, dahil nga sa pangtustos, so, sa mawawala, Kong? Sa tingin hindi. Because sa totoo lang, pag pinag-usapan natin mawawala yung ating taxes na sana nakokolekta, ang assumption dyan, tuloy-tuloy ang pagbili ng produkto. That's how we're able to collect taxes when people buy gas. But because of the prices today, marami na rin hindi. So to begin with, kahit hindi natin tanggalin ang excise tax, yak ako na bababa ang benta, bababa ang. So, natin sinasabi, it's not automatic na yang mawawala ito because begin with, hindi na natin makukolekta yan because many people would opt to take the jeep, would opt to walk, to take MRT instead of bringing their own cars. So, hindi rin totoo na malaking mawawala because in the first place, hindi na rin tayo makakakolekta nga because ihina ang benta. Pero kung Miro, mga ilang araw kaya from now, natin kung kailan mararamdaman ng publiko yung pagtapyas dito sa excise tax? Ako depende sa tingin ko sa magiging policy ng pamahalaan. Parati ko pinag yung excise tax, binabayaran yan in advance ng mga oil importers, ng fuel importers. Pag sila'y bumili, wala na tayong kinukuhang krudong oil galing sa ibang bansa. Lahat ng importation natin pagdating are finished products. Pag dumarating mga barko, hindi na yung crudo. Kwan na yan, diesel, pwedeng unleaded, pwedeng gas, meaning Process kerosene. na. Finished product na yan, ready na yan papunta sa mga gas stations. Bago yan dumating dito sa Pilipinas, sa pagdating, binabayaran na yan in advance nung importer, yung excise tax. So kung ang buong barko na ito ay 1 milyong baril, 1 milyong litro ng unleaded, nagbayad na sila dyan ng 10 piso kada isa or 10 million pesos na ang naibayad nila dyan. But in turn, itong ibinayad nila na buwis, binaba naman nila kapag nagbenta na sila sa gas station. Pwede po yun, pwede yung pass-on tax po yan. So ina-advance lang nila, mababawi nila yan kapag nagbayad na yung nagpagasolina kasama sa binabayad niya per liter, ang 10 peso per liter. Anong problema? Ang problema is, paano dumating na rito o kararating pa lang na nagbayad na sila ng oil. Pag sinuspend mo, hindi na pwedeng singilin sa gasolinahan. So, ang sabihin na is, teka muna, itong bagong dating dito, 1 piso ang binayad ko, paano ako? Sinong magre-reimburse sa akin? Hindi naman pwedeng hindi. Tama naman. So, that's why, ang sabi ko, magkakaroon ng potential delay kasi magiging fully lang yung pagtatanggal ng excise tax once naubos na
yung supply na nagbayad sila ng excise tax ang mga panya. So yung 1,000,000 na sinabi ko halimbawa na litro, nagbayad sila ng 10 piso kada litro, 1,000,000 pesos, they will only start suspending the excise tax pagdating sa gasolinahan once naubos na yung mga produktong nabayaran. Pero, Kaya nga, ang sabi ko nga po dyan is, hindi magiging pantay-pantay ang pagbebenta niyan, ano ha? So, maaaring meron ibang lugar na wala ng excise tax, maaaring may ibang lugar na may excise tax pa. So, kapag ganyan po ang mangyari, maging mapagmatyag po yung ating mga kababayan na hanapin ho nila at siguraduhin na may mas mura ho dyan dahil yung iba magbebenta na wala ng excise tax. But really, the final solution there, sabi ko nga, is kahit nabayaran ng gas companies yan, pag nag-announce ang presidente, dapat kinabukasan, tanggal ang excise tax. So, paano yung binayad nila ng 10 milyong buwis? Ang gagawin ho dyan is kapag nilift na ang suspension, meron na kaagad silang 10 million pesos na pwedeng ipang-compensate o ipang-rebanse doon sa darating nilang bagong. Sasabihin nila, meron po kami 10 million credit. Nakita nyo naman po, pumasok po sa gobyerno. Madali naman humatrace yan eh. So sasabihin nila, itong aking bago na 1 million, since tinanggal yun ang suspension, hindi ako magbabayad ng excess tax kasi nagbayad ako dati. So, yun nga yung, kaya siya so that we can have a full implementation sabay-sabay. Yun nga, partner, tsaka Kong Miro, yung tanong kasi. Baka sabihin na mga kumpanya ng langis, ay hindi, meron pa akong 60 days na inventaryo eh. Meron pa akong kaya hindi ko muna ipapatupad to within 60 days. So yun po ang magiging issue nga ho dyan. Pero sa totoo lang, kapag magpilit ang oil company dyan na sisinglin nila ang kanilang excise tax, kahit hindi magpapagas doon yung tao. Lilipat yung tao doon sa gasolinahan na wala ng excise tax. Kung hindi sila hindi sila sabay-sabay na paano kung magmatigas? Hindi kasi hindi ka kapag ikaw ay hindi ka pwedeng mangolekta ng amount na hindi mo binayad. Pero para nga sa akin, para uniform, madali ang implementation, dapat sabay-sabay yan lahat isususpend. Kahit may binayaran ka, ibawi mo na lang yan kapag nilit na natin ang suspension. Pwede? Ganon. Eto, bumabaha ng tanong sa internet. Sa online, netizen, no? Akong Miro, I don't know kung masasagot mo to. Dahil, di ba may sinasabi na, ayos pa natin ngayong Abril. Paano raw sa mga susunod na buwan? Ang quantity or supply ng gasolina ay tingin ko DOE ang makakasagot dyan. Pero base sa presentation sa amin, hindi naman natin nakikita na there is no supply issue. There is no supply issue. It's really just a temporary situation dahil nga po nagsara ang Strait of Hormuz. But as far as dati kasi, pumila lahat dahil nagkaroon ng nagsama-sama ang lahat ng oil-producing countries at nagsabi sila na hindi kami magbebenta. So ito ay isang bansa, unfortunately, apektado lang one specific channel o daanan sa dagat na kung saan 20% ng total crude oil ay doon dumadaan. Pero dalawang bagay po ang going for us. Number one is hindi na tayo nag-i-import ng crude oil. Ang ating pong ini-import ay finished products nang gagaling po sa Singapore, sa South Korea, sa Japan, at sa China. Doon po nang gagaling. So tuloy-tuloy naman yan, Kong Miro. Sa representation po ng DOE, magtutuloy-tuloy pa. Okay. Ito pong Presyo na lang ang pinag-uusapan. Okay ka na ba, partner? Hindi, isa na lang. Yun nga, yung psychological effect nito sa merkado, Kong Miro, nung pagkakaroon nga ng emergency powers and pag-aalis ng excise tax. Kumbaga, makakatulong ba ito sa kumpiyansa ng ating mga negosyante na may tinatawag na safety net kahit papano ang gobyerno na at hindi mag-create ng panic buying o hoarding itong krisis ngayon sa langis, Kong Miro? Well, lahat yan, it will always depend on public perception. Diba? So, papel ng gobyerno at nakikita natin ngayon, government is taking concrete steps very inconsistent. Kung ikukumpara mo sa resito sa COVID noon na talagang dapang-dapa tayo, matatagalan, ito napaka-concrete ng mga hakbang na ginagawa at napaka-immediate. So, with
of course, sa amin, sa leadership ni Speaker Boji D, sensitibo sa mabilisang aksyon talaga na ma-address natin itong iba't ibang usapin, yung direct subsidy program na kung saan nakikinabang talaga yung mga taong apektado. So, again, I'm very confident that the way things are being run today, that people will not lose confidence or will not panic because we hear it straight from the President, diba, na ano sitwasyon, ito lahat, ito gagawin natin. But in the next 2 weeks, sa tingin ko talaga para sa akin is, kailangan din magkaroon ng malawakang solusyon. Itong atin ngayon, emergency room ito na solution, may cancer patient. Kailangan talaga natin ng massive chemotherapy na gagawin para masolusyonan. And it involves para malabayanihan noon nung panahon ng COVID. Na fully integrated, ibabalik uli natin yung degree of control sa ating mga presyo ng langis, pag-look back sa oil deregulation, isang tabi ng mga ibang mga proyektong hindi kinakailangan at ipasok sa subsidy or direct ayuda programs. Yung mga tingin ko kinakailangan gawin ng gobyerno in a very, very proactive way para nararamdaman ng tao talaga yung pagdating sa tulong ng gobyerno. Kanina po, mainit-init na balita kong Miro ay ang utos ng Pangulo na suspindihin muna yung fare hike, ano? Kaya yung dahilan, nakikita siguro na bababa na yung presyo ng produktong petrolyo, kaya hindi na napapanahon yung fare hike sa mga pamasahe. Sana kasi pero balancing act talaga yan, Sandro, no? Yung napakabigat niyan pagdating sa policy because of course the greater beneficiary are the riding public. Silang di hamak na mas marami. So kapag pinahinto mo ang fare hike, mas marami ang nagbebenepisyo. Oo. Ay kasi masakit Pero, naman ito para sa mga tsuper. At hindi lang masakit. Up to how much can you do that, baka naman ikamatay nila. Oh. So kapag kumbaga parang not ikamatay physically, wag naman sana, pero kumbaga loop na sila at nagsabi sila, hindi namin kaya, hindi na kami mamamasada. So, magkakakrisis tayo sa transport, Kong Miro, if ever, ha? Yeah. Kasi mga TMVS lang, may mga hindi na bumabiyahe sa ngayon. Correct. Oo. So yun yung punto kong balancing. Okay, tama, mas maraming nakikinabang na riding public dahil natin minamahal, pero baka naman umabot sa point na hindi nga nagtaas ang presyo, wala namang masakyan na. Mas matindi yun. Mga banta ng tigil pasada, Kong Miro, siguro Correct. rin yun. So oo. that's why it has a balancing act where you make sure that the riding public is protected but not at the expense of killing the transport industry. Kasi hindi nga nagtaas ang presyo ng pamasahe, wala ka namang masakyan. Paano ka papasok sa pagawaan? Paano yung pagawaan makakaproduce ng commodities? Paano magbabayad? Baka magsarapat yung kumpanya. Oo. So, Lalo, sanga-sanga lahat yan eh. Sanga-sanga lahat. lalo yung sobrang taas, yung diesel. Eh, yung jeep. Grabe. Oo. Diba? Isang na. Alam mo, nakakatawa lang dyan is, nung kabataan ko, diesel, napakamura kaysa sa gasolina. Oo. Yung, this is now the great divide between, itong, ang medyo mga millennial, ang alam nila, ang diesel mas mahal. Sabi ko, hindi, mas mura. But, well, noon. Pero ngayon, hindi na. Dahil, it's a very dati kasi pang truck lang yan, pang jeep, walang kotse halos nagdi-diesel eh. Pero ngayon, maganda na kasi ang diesel, mas environmentally friendly na rin siya, hindi tulad noon, pero higit sa lahat, mas economical. Yung biyahe o distance litro ng gasolina sa 1 litro ng diesel, di hamak mas malayo ang diesel. Oo. Boundary lang. Boundary. Oo Hindi nga kanila. At meron namang TNVS, boundary hulog. Alam mo yon? So, Tama. ang daming... Tama. Talagang Pag yung umaaray na talaga. So yan talaga yung sinasabi ko, Maan. That's why you need a committed and holistic response. Because if you don't, kapag yung mga TNVS, sanga-sanga eh. Hindi sila magbiyahe. Pag di sila nagbiyahe, wala silang panghulog doon sa amortization ng kanilang car loan. So, Kapag yung car loan na yan, alam ng bangko, kahit anong kabaitan ng they're also duty-bound to collect and enforce their rights. Why? Because ang perang pinanghihiram nila ay galing sa depositor. Pag yan ay kinuha ng mga bangko at dumami ang ating
bad loans, Mhm. magsasabang, hindi na rin magpapautang yan. Oo. Siklo ang mangyayari. That's why I always say that is that we need calibrated responses to all of these things. At kailangan mo dyan na talaga holistic na plano na Oo. meron kang response sa bawat problema, bawat sektor na naapektuhan. So hindi lang dapat yung suspension ngayon ng fare hike, dapat pag-usapan pa talaga. Yung long term. Oo, Kong Miro. Tama. Kasi sabi ko nga po, ang suspension of fare hike, suspension of excise tax on fuel, kwan lang po ito, stop the bleeding. Ha? Hindi ka pwede, First pag dinala aid. ka sa ER, hindi ka pwedeng operahan muna. Ang unang ginagawa sa ER is i-stop ang bleeding. Pag na-stop na ang bleeding, ipadala na sa operating room para i-assess kung anong dapat gawin. Oo, hindi naman dapat, syempre, yung one-time na ayuda. Ayun, Subsidy, dahil hanggang Parang saan naabot ang Oo fuel nga. subsidy. na 5,000. Oo. Yung libreng sakay naman, hindi naman siguro Oo nga. uubra yan sa lahat, sa buong Pilipinas. Yan. No? Oo, at saka pag libreng sakay ka rin, pinapatay mo rin yung industriya, di ba? So, madalas kung pinag-uusapan yan is, I think yung dati may libreng sakay, politically, maganda siya, maraming natutuwa, but unintentionally, you're killing industry na gustong maghanap buhay. Gaano katagal mong masosustain ang iyong sakay? Pero Kasi kung hindi, sigurado kung hindi mo kaya. At pag bumagsak na ang private sector transport, napakahirap ng mabuhay niyan ulit. Kung yung pagbigay ng diskwento Kong Miro sa, say, MRT, LRT, no? So, sa ngayon, possible din Kasa- yan. Pwede ho lahat yan. Sa totoo lang, pwede po lahat yan. Dahil yan po yung importante mga bagay na dito sa akin is every drop in the bucket is important and will matter. Pero kung Miro Yung yung sinabi ho ninyong 5,000, para sa akin, malaking bagay na ho yan. Sa totoo lang, kahit papano, para makahinga lang ng konti ang ating mga super. Pero kung Miro yung sourcing kaya, kasi naalala ko dati meron tayong sariling refinery. Kaya pwede tayong umangkat ng crude. Hindi ba mas mura lalabas kung dito na lang magkakaroon ng refinery ulit? Alam mo, yan, Sandro, ang mga kaya kailangan i-review ang regulation law. Madalas sinasabi, masyado na malaya, bakit ganyan, na mali ito. Hindi ako nagsumasang-ayon doon. Dahil what we have today is far better than it when it was heavily regulated in the 90s. Kasi isipin nyo na lang, noon, nung heavily regulated yan, ang biggest supplier ng gasolina sa merkado, gobyerno, government gas company, ang pinakamalaki. Petron po yun, kung di ako nagkakamali. But at the same time, yung gobyerno din, sa kaliwang kamay ay oil company siya, but with the right hand, regulator din. So sabi ng private sector, paano kami lalaban sa inyo? Laban namin sa kalsada, sa pagbebenta ng gas. Pero nagre-regulate. So ibig sabihin, regulation ninyo, ipabor sa gas station ninyo. So that's why no investments were coming in, very inefficient yung ating price. Ang laki ng ginagastos ng gobyerno patuloy, pero hindi naman nakikinabang ang bayan. So, we decided na, sige, para pumasok ang mga refinery, pumasok oil company, pati mga foreigner, aalis ang gobyerno, and at the same time, hindi na siya magiging as regulated as before. Pero, para naman naging overreaction. Kasi, dapat, in times of crisis, government should be able to still exercise its police power. Kailangan pati ho yun nawala Pero Kong Hindi Miro, hindi ba dapat, eto long term na to, dapat ay magkaroon tayo ng long term buffer stock. Yung talagang may reserba ka, hindi lang yung pang 2 buwan. Kasi di ba ang ibang bansa ganun. So, dapat ba ganun na rin tayo, Kong Miro? Alam mo, Maan, pwede ka talagang maging Secretary of Energy. Sa totoo lang, ha? Because yan yun We need a strategic petroleum policy. So, kailangan natin yan. Meron tayong milyong-milyong bariles o litro ng gasolina na naka-imbak locally or sa ibang bansa, naka-imbak in other countries. Pero pag mamayari po natin yon, that we will need when the time comes to emergency. So, importante at kailangan po yan pag-isipan para magkaroon tayo ng ganyang klaseng policy.
But more importantly, that also allows us para takutin natin ang private sector. Hindi namin kayo nire-regulate pero nagkukutsaba kayo lahat. Ha? Sabay-sabay kayo ng presyo, lahat, pati computation. Dahil pakiloloko nyo kami magbebenta kami ng gasolina at the right price that we think it should be sold. No, mas mura. Ayan. Ayun So nga. meron kang pantakot Oo. sa private sector na hindi ka nakikialam pero alam nila na meron kang baril na pwede mong iputok anytime kapag sila ay nagbi-misbehave. Ayan. Kumbaga sa bigas, kung yung bigas nga na may inflationary buffer, effect oo. din, meron tayong buffer stock. So all the more na dapat nga na meron sa langis. Tama. Ang naging problema lang sa bigas, in so far as that is concerned, is una, rice as very perishable siya. May spoilage. So hindi siya mahirap Hindi pang siyang matagalan. itago. Oo, so kailangan siyang itatago mo, meron kang buffer stock, pero continuously nilalabas mo siya lahat. Unlike itong oil, medyo matagal ito mapanis kapag naka-stockpile sa'yo. At saka Ayan. pwede tayong magtanim ng bigas. Wala tayo. Maraming salamat, Kong Miro. Thank you, Kong. Maraming salamat. Magandang hapon po.